Sa malawak na lupain ng San Romualdez, kilala ang pamilya de la Vega, hindi lamang sa kanilang yaman, kundi sa isang matandang tradisyon ng panggagamot at paggalang sa kalikasan. Ngunit sa bagong henerasyon, sumibol ang isang tinik sa katauhan ni Marco. Si Marco ay isang matagumpay na inhenyero sa Maynila. Tuwing uuwi siya sa probinsya, sakay ng kanyang makintab na SUV, tila dala niya ang bigat ng pagmamataas. Para sa kanya, ang mga tradisyon ng kanyang pamilya ay basura, sinauna, at puro pamahiin lamang. Ngunit ang pinaka-target ng kanyang panunukso ay ang kanyang Tio Berting. Si Tio Berting ay isang tahimik na tao. Naninirahan ito sa isang dampa sa dulo ng kanilang hasyenda, na paliligiran ng mga kakaibang halaman at mga boteng may lamang ugat at kahoy. Siya ang itinuturing na tagapangalaga ng kanilang angkan, isang albularyong may malalim na kaalaman sa mga bagay-bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Isang gabi, nagkaroon ng malaking handaan para sa kaarawan ng lola ni Marco. Naroon ang buong angkan. Si Marco, na nakasuot ng mamahaling relo at hawak ang pinakabagong modelo ng cellphone, ay hindi tumitigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga proyekto sa lungsod. "Tio Berting," tawag ni Marco habang humihigop ng mamahaling alak, "kailan mo ba ititigil ang pagpapakulo ng mga maduming damo? Sa Maynila, isang tableta lang ayos na ang lagnat. Dito, kailangan pa ng kabulong-bulong. Nakakatawa. Para tayong nasa panahon ng mga taong unggoy." Nagpatuloy ang tawanan ng mga pinsan ni Marco, na tila nahawa sa kanyang kayabangan. Lumiti lang ng tipid si Tio Berting. "Ang agham ay mahalaga, Marco. Pero ang respeto sa mga bagay na hindi mo maipaliwanag ay mas mahalaga." "Ang respeto?" Tumayo si Marco at lumapit sa altar ng mga anito na inaalagaan ng tiyo nito. "Ito, mga kahoy na to, kung may kapangyarihan to, dapat ay mapigilan nila ako kung anong gagawin ko." Sa harap ng lahat, dinuraan ni Marco ang paanan ng altar at sinipa ang isa sa mga boteng gamot ni Tio Berting hanggang sa mabasag ito. Natahimik ang buong paligid. Ang hangin na kanina ay mainit, biglang lumamig. Tumingin si Tio Berting ng diretsyo sa mga mata ni Marco. Walang galit sa kanyang muka, kundi isang malalim na kalungkutan. "Ang baso ay napupuno rin, Marco. At kapag umapaw to, sadyang nakakalunod." Mahinahong sabi ng matanda bago ito tumalikod at umalis. Kinabukasan, nagising si Marco na may kakaibang pakiramdam. Sa gitna ng kanyang lalamunan, tila may nakabara na tinik ng isda, ngunit wala naman siyang kinain na ganoon. Binaliwala niya yon at naghandang bumalik sa Maynila. Habang nagmamaneho, ang kanyang boses ay unti-unting nawawala. Pagdating niya sa opisina, hindi na siya makapagsalita. Ang bawat tangka niyang bumigkas ng salita ay nagre-resulta lamang ng isang tunog na parang huni ng tuko. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sa loob ng isang linggo, ang kanyang balat ay nagsimulang magkaroon ng mga itim na batik na parang uling. Ang mga doktor sa pinakamahal na ospital sa Makati ay naguguluhan. Lahat ng laboratory test ay lumalabas na normal. "Wala kayong kwenta." Gusto sanang isigaw ni Marco, pero ang lumabas sa bibig niya ay isang mahabang uod. Dito na nagsimula ang tunay na takot ni Marco. Tuwing gabi,
Nararamdaman niyang may bumubulong sa kanyang tenga. Tinatawag ang kanyang pangalan sa isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang katawan ay bumibigat at ang kanyang tiyan ay lumalaki na parang may kung anong hayop na gumagalaw sa loob. Dahil sa desperasyon, dinala si Marco ng kanyang ina pabalik sa probinsya. Wala na sa anyo nito ang makisig na inhinyero. Ang nakahiga sa likod ng sasakyan ay isang lalaking nanginginig, puno ng sugat na hindi gumagaling at nagsusuka ng buhangin at itim na likido. Wala silang ibang matatakbuhan kundi si Tio Berting. Nang makarating sila sa dampa, nakaupo na ang matanda sa labas, tila naghihintay. Hindi na kailangan ng paliwanag. Inilapag si Marco sa isang banig sa gitna ng silid. "Akala ko ba ay basura ang aking mga gamot, Marco?" Tanong ni Tio Berting habang naghahanda ng isang mangkok ng tubig na may halong langis at abo. Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Ang kayabangang dating bumabalot sa kanya ay naglaho na. Napalitan na ng purong paghihirap. Sinimulan ni Tio Berting ang ritual. Ang usok ng insenso ay bumalot sa buong paligid. Bawat bulong ng matanda ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa katawan ni Marco. Biglang sumigaw si Marco, isang sigaw na hindi sa tao. Mula sa kanyang pusod, lumabas ang isang itim na anino na unti-unting naging hugis ng isang tuko. Ang eksaktong hayop na madalas niyang kutyain sa dampa ng tiyo niya. "Ang kulam ay hindi galing sa akin, Marco," wika ni Tio Berting habang winawasik ang tubig. "Ito ay galing sa sarili mong kayabangan na bumalik lang sa'yo. Ang ginawa mo sa altar ay insulto sa mga espiritong nagpoprotekta sa ating pamilya. Ako ay tulay lamang upang maibalik ang balanse." Matapos ang 3 oras na pakikipagbuno sa masamang espiritu, tumahimik ang paligid. Ang mga batik sa balat ni Marco ay unti-unting naglaho at ang kanyang paghinga ay kumalma. Tumagal ng 1 buwan ang pagpapagaling ni Marco sa pader ng kanyang tiyo. Sa pagkakataong yon, hindi siya gumamit ng cellphone o nagsuot ng mamahaling relo. Siya mismo ang nagdidilig sa mga halaman na Tio Berting. Siya ang naglilinis ng altar na dati ay kanyang dinuraan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, nagtanong si Marco, "Tio, bakit kailangang umabot sa ganoon?" Ngunit si Berting ay uminom ng tsaa. "Ang tao, kapag masyadong tumingala sa langit, nakakalimutan niyang ang kanyang mga paa ay nakatapak pa rin sa lupa. Ang yaman at talino ay hiram lang, Marco. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapakumbaba." Mula noon, hindi na naging mayabang si Marco. Bumalik siya sa Maynila, pero bitbit na niya ang isang maliit na boteng may lamang langis, ugat at kahoy. Isang paalala na sa mundong ito ay may mga puwersang hindi kayang ipaliwanag ng agham at ang pinakamalakas na proteksyon ay ang pusong marunong rumespeto.